napakaselan nito. And I hope po bawat isa sa atin maramdaman at maranasan natin yung presence ng Panginoon sa oras na 'to. Hallelujah. Heavenly Father, we acknowledge you, O God, sa mga oras na 'to. We glorify your name dahil karapat-dapat ka. Tunay nga, Panginoon, na banal at makapangyarihan ang iyong pangalan. And even, Lord, sa pagbanggit pa lang namin ng pangalan mo, Panginoong Hesukristo, hindi namin siya pwedeng banggitin na sinasabi lang yung pangalan mo ng walang kasamang Panginoon, ng walang kasamang Savior, ng walang kasamang Lord, ng walang kasamang Ama sa langit. Ama, nagpapasalamat po ako dahil hindi mo pinagdadamot yung karunungan mo. Hindi mo pinagdadamot na makilala ka namin. Hindi mo pinagdadamot yung katotohanan ng salita mo. Na Lord, nilalagay mo kami, Panginoon, sa posisyon na dapat maitanim kami ng rooted, grounded, Panginoon. Yung unshakable, yung hindi pa bago-bago ng isip. Kasi gusto mong makilala namin yung pagkakaiba mo sa lahat ng bagay na nilikha mo. For you are our Creator. Wala kang pinagmulan at wala kang pinahangganan. Kaya nagpapasalamat ako kasi binibigyan mo kami ng kapahintulutan na makilala ka ng mas malalim. Kaya salamat, salamat Panginoon na pinagdadaluyan mo ang bawat isa sa amin. Ginagamit mo ang bawat isa sa amin para maparangalan ka. Wala mang saktong salita para i-describe ko yung pagiging Panginoon mo. Ama ko, tulungan mo ako na maipakilala kita. Tulungan mo ako na makita ka namin sa buhay namin. Tulungan mo ako na dumaloy ang imandan na salita sa mga bibig ko na maipahayag ko kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila, kung gaano ka dapat sambahin, Panginoon, ng may banal na takot sa bawat pagluhod ng mga tuhod namin kung paano ka namin harap ng mga salamat, Ama ko. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat, Panginoon, na nararanasan namin ang presensya mo, ibig sa kalagitnaan ng gawaing ito. Yung burden ng puso mo na pinararamdam mo, Panginoon ko, na gusto mo makilala ka namin. Salamat, salamat, Lord. Salamat, Panginoon ko. Salamat sa wisdom mo, salamat sa knowledge mo, salamat sa understanding mo, Ama. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon. Mapuso nga po sa mga nakakaramdam ng presence of God right now. Grabe yung presensya ng Diyos. Grabe po yung Panginoon yung oras na to, no, na magpapakilala siya sa bawat isa sa atin. Alam nyo, para sa akin, pinakamahirap po na na mensahe yung ipakilala siya. Pinakamabigat yata na mensahe yung kasi madaling sabihin na mabuti siyang Diyos eh, di ba? Pero paano mo ba siya i-describe in word? Ano ba yung tamang salita? Kung tatanungin ko ngayon kayo, sapat ba yung isang salita para i-describe kung sino siya? Para sabihin na natatangi siya? Anong salita yung pwede mong gamitin para sabihin kung sino siya sa buhay mo? At ibang-iba siya. Kuya Fred, kung tatanungin kita ngayon, ano yung salita mong sasabihin? Sino siya in one word sa'yo? Amen, amen. Ayaw mo pindot. To God be all the glory. Para po sa akin ay makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Ayan, Tata Yolando, kung tatanungin po kita in one word. In one word, paano mo i-describe yung pagkakaiba niya? Yung pagkatangi niya o pagkakilala mo sa kanya? Tata Yolando, are you still awake? Gising ka pa ba? Opo, sis. Nakikinig ako, sis. Yung sa tanong mo, sis, na mula akong nakilala ko yung Panginoon,
siya na ang sinasandalan ko. Ayan. Amen. So, Siya ang sandalan mo kinakapitan siya, ko. Tay. Sandalan mo siya, no? Sandalan mo Sandalan siya. ko siya. Ganun. Amen. Nagpapatatag sa'yo, nagpapalakas sa'yo, ganun siya naiiba sa'yo. Amen? So, purihin ng Panginoon si Nanay, loving, no? Talagang iba-iba po talaga tayo. So, tayo po'y dumako sa mensahe natin ngayong araw na to. Yung part 1 po ng series natin na distinct. So, meaning, yung distinct po is yun nga, sabi natin kanina, marami siyang kahulugan, wala siyang katulad, wala siyang kapantay, bukod tangi, natatangi. Amen. So, yun po yung pinakaano niya, no? So, ang atin pong pag-aaralan ngayon is about how we be rooted in truth and how we covered in grace. So, itong moment po ng ating pinagdadaanan sa mundong ito, no? Nabubuo tayo ng lahat ng mga assumption ng kultura natin. Amen. Kung saan tayo naandon, kung halimbawa nasa Amerika, saan man sulok tayo ng mundo, di ba? Kung nasan tayong lugar, katulad sila Nanay Selena, nasa Middle East sila, sinasakop sila ng kultura doon. Kailangan nilang magsuot ng mga abaya, di ba? Kasi yun yung religion, di ba? Yun yung kanilang pinaniniwalaan. So, bawat bansa, we have different language, di ba? We have different salita. Amen. So, meron din tayong different path ng living bilang mananampalataya, pero same place. Amen? So, meron din naman, pag nasa mundo tayo, different living tayo, di ba? Ng ating mga pangarap, different living ng mga gustong maganap sa buhay natin pag wala pa tayo sa Panginoong Diyos, di ba? Nakikita natin, napaka-generous ng mga idea. Amen? Pero kailangan nating maging maingat na i-examine yung lahat ng mga path na sinusundan natin kasi pwede tayong ma-mislead. Amen. So distinct mean tayong mga Kristiyano hindi option. Amen. Na katulad ng iniisip ng maraming tao ang binibigay po sa atin ng Panginoon. Kapag Kristiyano ka, meron kang one way, 'di ba? Meron kang one life at meron ka ring katotohanan. Isa lang, hindi mo kailangan malito, Ate Cherry. Isang daan, isang katotohanan at isang buhay. Amen? Iba-iba man tayo ng dialect, iba-iba man tayo ng spiritual language natin, iisang Diyos po. So yung category natin ng pagpili, 'di ba? Wala tayong ganun. Specific tayo. Hindi natin kailangan magpaliwanag sa mundong ito. Basta alam mo lang deep inside you, yung Panginoon, yung scripture na sinasabi, hindi kailangan naman na maging paylatable. Alam niyo yun, yung sinasabing kailangan mo pang i-prove si Lord o kailangan mo mag-compromise sa mundong ito. Kasi kahit hindi mo siya maipakilala ng the way na, alam mo yung explanation na kailangan mo, hindi mo kailangan makipag-compromise sa tao para lang mapakilala yung Panginoon natin kasi hindi man nila maintindihan na nanatili siyang Diyos. Amen? Pag sinabing palatable, yung alam mo, kailangan mo magluto para patunayan na masarap yung luto mo. Kailangan mo na ipakita sa mga tao na mabuti ka para maniwala sila na mabuti ka. Amen? Ang Panginoon po, hindi kailangan ng ganon. It is very clear, mga kapatid, whether you believe it or not, mananatili siyang mabuti. Hindi niya kailangan ng explanation. Hindi niya kailangan ng dependent. Hindi katulad natin na kailangan, katulad ng sagot ni Tatay Yolando, siya yung sandalan ko. Hindi kailangan ng sandalan ng Diyos. O hindi kailangan ng Diyos na ipagtanggol mo siya para maniwala yung buong tao na totoo siya. Amen? Yun yung pagkakaiba niya. Dahil doon, nabubukod tangi siya. Sabi po sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen? Ito yung tinatawag na Dashema. Sa Hebrew word po na naririnig natin, yung oldest confession of faith ng Scripture. Amen? Na dito po naka-anchor. Amen? Sa 6 word na to, naka-anchor. Yung thousand of year na sinasabi nila na He is a Shema, one Lord, di ba? Lord is one. Okay? So there is one, ang point 1 natin, there is one God and He alone has always existed. Pabasa nga po sa Genesis 1 and 2 po.
Genesis 1 po, 1 and 2. Sabi po sa English, in the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and Spirit of God was hovering over the water. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Pabasa po sa Tagalog. Yun yung sa 26 yun. Genesis 1:26 nung sinabi niya, let us make man-made. Amen? Pabasa po ng Genesis 1 and 2. Amen, One amen. verse Ayan, lang. sabi po dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa noon ay walang anyo at walang laman. Nababalot ng kadiliman ang kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Amen po. Then pabasa po yung verse 20. Verse ano po? 26 po. Amen. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop sa lupa, maging sa maiilaw na hayop at mga hayop na gumagapang. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang salita ng Diyos. So there is one God and He alone has always existed. Amen? So makikita niyo sa original Hebrew ng naase, na ibig sabihin po a first person is plural kapag sinabi niya ng we, our, us, dun sa word po let us. Let us made mankind. So, ibig sabihin din naman natin makikita po yung sa opening ng chapter na to, yung fiercely na sinasabing monotheistic text, kung saan ginamit ng ancient world na one, di ba? Plus theos means God. Kaya yung mono na word na nagmi-meaning siya ng one God. So, mono means one, plus theos means God, and one God. Okay? Na equals one God. So, 1 plus theos equals God. So, meaning equals one God. So, yung mga scholar po, para silang nagre-wrestler sa mga plural for centuries. Sa matagal na panahon na sinasabi nila, amen, na that God is speaking in divine council of angels. Amen. So, plural of majesty, a king saying, we are pleased. Diba? We are pleased. So, hindi siya nag-iisa doon. Pero they are one. Amen? One person na nagsasalita. Na napakahalaga po sa explanation na ma-fully satisfied yung weight, amen, ng text na binabasa natin o kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kaya nga siya tinawag na Diyos na Elohim. The name na ginamit po, God as dito sa Genesis na grammatically plural po siya in Hebrew na tinatawag na yung El means God, Elohim, plural form po siya ng Hebrew na sinasabing na sinasabi po na they are God. Sa English, amen, na sa Genesis na singular siya, kung makikita ninyo, but plural name siya. Singular God, amen, pero they are, kung makikita natin yung the God there, the Holy Spirit, and the God the Father na nandun intentional. Amen? Na pinapakilala intentional. Hindi siya sinasabi na they are three person, pero kung makikita natin, as common sense, in spiritual understanding natin, makikita natin, they are three person na nag-i-stand as one God. Amen? So, yun yung bagay na naintindihan natin deep inside natin na hindi kailangan ng paliwanag o malalim na paliwanagan, amen, kapag nakilala natin yung pagiging Diyos niya. Kaya makikita natin sa verse 2, the Spirit of God has hovering over the water. Amen? Sa verse 2 po, na makikita natin yung distinct presence ng Panginoon. Kaya distinct po yung ating pamagat is yung presence niya na walang katulad yun. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa iba. Ito yung active engaged ng creation na pagiging Diyos niya. Amen?
Hindi siya synonym for God. Hindi rin siya poetic description, but a presence na hindi mo kayang ipaliwanag. Amen? Na wala tong katulad, wala tong kapantay. Ito ay bukod tangi sa lahat na presensya. Kaya distinct nga siya eh. Distinct God, di ba? Yung presence niya. Amen? Kaya sabi po sa John 1, 1 hanggang 3, pabasa nga po, John 1, 1 hanggang 3, and then, after nyo mabasa yun, pakibasa po yung verse 14. Anyone po? Para hindi na po ako mabasa English. Pabasa na lang po sa Tagalog. Amen. John 1, 1 hanggang 3, sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Verse 14 po ang kasunod. Amen po. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen po. Amen. Praise the Lord. So before time, ano po? Before time, before matter, before the first act ng creation, ng creative, ng act ng Panginoon, the word is already was. Was. Pag sinabing was po sa pag-aaral natin, it is finished, it is all done. Amen? Hindi siya darating pa lang. Hindi siya, not was created, di ba? Ganun. Kaya mahalaga na malaman natin yung same verb ng tense na ginamit ng Panginoon para sa kanyang sarili. In the beginning was the Word. So meaning, kapag ganun, di ba? In the beginning, God created the heaven and earth, sabi niya sa Genesis. And then sa bagong tipan, nagsimula din siya in the beginning. Amen? Pero nandun na yung mga creation. Ginamit niya yung same verb tense na ginagamit sa sarili niya para i-describe yung sarili niya. And it is done, was. So meaning, in the beginning, sabing ganon, He created heaven and earth. Nasa ng Diyos? Lagi nating sinasabi, ang Diyos nasa langit. Pero in the beginning, nilikha niya na ang heaven and earth. So nasa ng Panginoon? Amen? So, alam niyo po, ang Diyos ay walang beginning. Kasi pag sinabi natin na ang Diyos ay may beginning, hindi siya Diyos. Pag may nag-create sa Diyos, katulad natin, kaya natin siya tinatawag na creator kasi siya yung nag-create sa atin. Pero you cannot say that God is created by someone kasi hindi mo siya sasabihin Diyos kung may nag-create sa Kanya. Kung may lumikha sa Kanya. Kaya nga sinasabi natin, He is Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Kasi walang naglikha sa Kanya o lumikha sa Kanya katulad natin. Amen? Kaya nga, the Word was with God. Sabing ganon. And the Word was God. Amen? Kaya, napakahalaga po na makita natin yung distinct from God, yung identical to God, both yun. Amen? Walang katulad, and wala siyang, wala siyang rival. Alam mo yun, hindi mo siya pwedeng ikumpara sa ibang tao. Wala siyang contradict. Amen? So, the distinction, the God of Scripture is not hierarchy na tinatawag. Katulad ng business. Alam niyo yung business na parang pyramid? Merong God, tapos meron siyang founder, tapos kailangan mong mag-aya ng dalawa ulit para maging tatlo na kayo, tapos yung dalawa sa ilalim, mag-aaya ulit ng tig-dalawa. Diba? Alam niyo po yung hierarchy na tinatawag, yung system ng organized or ranking ng people or object, amen, or concept into different level based on importance or authority or status. Amen, hindi ganun yung Diyos. Amen, hindi siya nakarank na katulad ng sistema ng mundo. Amen, nasa taas siya, hindi nyo kailangan ipaliwanag. Hindi natin kailangan ipaliwanag that you are above all, di ba? Na makapangyarihan ka sa lahat. Hindi kailangan ng Diyos ng ganun. Amen? Hindi niya kailangan na ipakilala natin siya na alam niyo po yun, na ipagtatanggol pa natin siya. Kasi whether ipagtanggol natin siya or hindi, He is in the throne. Kaya nga sinasabi natin, ang taong walang Diyos, di ba? Whether tanggapin mo siya or hindi,
Diyos pa rin siya, mananatili siyang Diyos. So hindi siya katulad ng hierarchy na place ng parang, yun nga, yung sinasabi ko na pyramid. Amen? Yung level-based. Hindi siya ganon. Hindi natin siya pwedeng ikumpara sa ganong status o place ng Panginoon Diyos. Hindi siya kasama sa ranking na yun kasi wala siyang kapantay, wala siyang katulad. 'Di ba? Si Father God, 'di ba, does not outrank the Son. Hindi siya above the Son, hindi din siya the Son above the Father or Spirit above the, wala silang selosan na portion. They're sharing the same nature, nag-share sila sa same nature, same power, and same eternal existence. Fully and equally God. Amen? The Son is not a created being. Hindi siya nilikha ng kahit sino. Amen? Not made first and given a title. Walang nagbigay sa kanya, 'di ba? Dahil lang sa pagkilala ng mga tao, kaya actually pag binasa daw natin sa Hebrew word ang Bible, God first. Ganun yung pinakasimula niya, hindi in the beginning. Kasi pag may beginning, kaya nga napakahalaga na hindi siya creation eh. Kasi sabi, in the beginning, sa pasimula, sabi sa Tagalog. Pero sa Hebrew, pag binasa natin sa book talaga na bago i-translate po, God ang nakasulat. God first. Hindi siya in the beginning. Amen? Hindi siya ganun magsisimula. Kaya, hindi po siya nilikha. Amen? Siya yung first. Given. Hindi siya inappointed. Walang nag-appoint sa kanya. Wala ding nag-promote sa kanya into divinity. Yung pinaka-divine na, yung kabanalan niya, wala. Yun talaga yung nature niya. Amen? Hindi katulad natin, nag-bestow tayo ng holiness. O pinagkaloob niya sa atin yung holiness, kaya tayo may holiness. God is not like that. Hindi siya ganun. No? Walang nag-appoint sa kanya. Hindi katulad natin, when we receive Jesus Christ, in-appoint tayo ng Panginoon as a child of God, di ba? Ambassador. Sa kanya, wala. Walang ganon, walang above Him. Amen? Kaya nga minsan, pag minamagnify natin yung kapangyarihan ng kadiliman, parang insulto yun sa Diyos. Diba na, kasi yung kaaway, ginanito na naman ako Kapatid, gaano mo ba kilala yung Panginoon mo para i-magnify mo yung ginawa ng kaaway sa'yo? Tinitira na naman kasi ako ng kaaway Ginagamit na naman tong mga tao na to sa akin Alam niyo po yun? Kaya minsan parang, kapag kilala mo ang Panginoong Diyos, in the beginning pa lang, hindi dapat naririnig sa atin yung mga salita na ganun Kung mataas po ang pagkilala natin sa Panginoon, ito kasing kaaway na to kamusta naman po yung Panginoon mo? Amen? Kamusta naman yung Diyos natin? Lagi bang kaaway? Hindi ba natin makita yung goodness niya? Hindi ba natin makita that God has no rival? Kasi kahit ano pang gamitin ng kaaway, kung may Panginoon tayong kinikilala, He will be above all. Amen? Kaya makikita natin doon, in the beginning was Word, before pa lang ng creation. Amen? In the beginning was Word, before ng time. Kaya hindi siya kumikilos, katulad natin sa mundo, lahat under the heaven, sabi sa Ecclesiastes, di ba? Everything under the heaven, di ba, have season. Kasi lahat tayo kumikilos under the time. May limitasyon, may hangganan. Amen? Kaya nga kapag tayo pa lang nakakilala sa Panginoon, dun pa lang tayo nagkakaroon ng eternal na buhay. Amen? Pero we cannot describe God as a time. Kasi siya yung may hawak ng oras. Wala siyang time. Kaya nga, makikita niyo sa Peter, yung a day mo is 1,000, di ba? 1,000 years sa kanya is one day. One day lang. Yung 1,000 years mo, one day lang sa Diyos. Kasi hindi siya nag-ooperate under the time. He's holding the time. He is the time. Alam niyo po? Kaya, before anything that, na lahat ng mag-exist sa mundong ito, kaya sabi sa binasa ni Ate Meds kanina sa John 1, walang bagay na kinreate na hindi mula sa Kanya. Amen? Walang bagay na nag-exist dito sa mundo na hindi mula sa Kanya. So, He is already was. Amen? Purihin ng Panginoon, you cannot be created and also exist before all created things. Yun yung sinasabi dito sa text na binasa natin. Amen? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin mga Kristiyano, yung line, di ba? Yung dinro ng 2,000 years na katotohanan, the truth, mga kapatid, yung distinct natin, yung truth, amen, na maging rooted tayo sa katotohanan. Amen?
rooted in truth, covered in grace. Amen? Kaya mahalaga po na makilala natin, hindi para ipagtanggol siya, kundi alam mo yung nilalakaran mo para hindi ka naliligaw. Na there is one God and He alone has always existed at yung pangalawa dun, the truth siya. Amen? Sa yung katotohanan, the God of the Scripture, hindi siya nag-iisa. Before the universe existed, before the time began, there was already relationship. Before that begin, there is already love. May pagmamahal na agad. And already communion. May communion na silang tatlo. Within very being of God Himself. Kahit hindi kinreate tayo ng Panginoon, sa kanila palang tatlo, may communion na. May relationship na. May love na. Amen? Hindi po kinreate yon dahil walang pangangailangan sa bawat isa. Hindi siya kinreate ng out of overflow. But kinreate siya ng same love na nag-e-exist within His own being. Sa own being pa lang ng Panginoon, in the beginning of everything, may love na doon. Amen? Kaya nga kung titingnan ninyo, you are not accident of matter. Everything is not accident of matter. If God's will, di ba, ng mga bagay, tingnan nyo po when God created everything, He create everything first, the heaven and earth, di ba? Lahat ng mga ibon, lahat ng mga creation sa mundong ito. And then sinabi sa John 1:1, walang kinreate sa mundo na hindi mula sa Kanya. So meaning, intentional po yun lahat. Even ikaw in the 6 days. In the 6 days, nilikha muna ng Panginoon na lahat maganda bago Kanya nilikha. Nangangahulugan lang mga kapatid na hindi mo wala kang ambag, wala tayong ambag doon. 'Di ba? Sa kanila pa lang tatlo, may pag-ibig na ang Diyos. Kahit hindi mo ipakita na mahal mo 'yung kapwa mo, sa kanila pa lang tatlo, tikita na ang pag-ibig. Wala kang kailangan patunayan sa Diyos, wala kang kailangan patunayan sa tao para makita 'yung pagiging Panginoon niya. Wala tayong iaambag doon sa pagiging Diyos niya. Pero tayo, may iaambag ang Diyos sa atin para makita mo yung pagiging Diyos niya. Amen? Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala siya. You are not accident of matter. Hindi ka parang nilikha ka lang ng wala kang meaning, wala kang purpose. Dineliver ka ng Lord, 'di ba? Dito sa mundong ito, when everything is fully made, 'di ba? Na-create niya muna lahat. Pinili ka niya na isama sa creation niya sa ika-6 na araw para mag-exist dito sa mundong ito, hindi lang maging history, kundi makasama niya. 'Di ba? Makasama ka niya sa creation niya. So, gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon na i-carry natin itong panalangin na to. Na prayer, yung sa tuwing nananalangin tayo, ilagay natin sa sarili natin, sa puso natin, sa isip natin, na kapag nagsesend tayo ng message sa kalangitan o sa Panginoon na tinatawag natin, hindi yun naboboid o hindi nawawala ng kabuluhan. It is speaking to God who has been in relationship from before the beginning of time. Relationship is not something He learned. It is what He is. Alam niyo yun? Hindi siya nag-build ng relationship sa'yo at sa akin. Yun yung siya mismo. Alam niyo yun? That is His nature. Na sometimes we're saying, di ba, para magkaroon ng relationship sa Panginoon, this is not na religion. Amen? Ito ay relasyon sa Diyos. Lagi nating sinasabi sa mga tao na relation po. It's not religion. Pero hindi tayo yung nag-build ng relation. From the beginning is Him. Wala ka pa, hindi ka pa nililikha, andun na siya. Kaya minsan parang mali yung word natin na simula nung binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, sandali lang. Amen? Kung naiintindihan natin, the galaxies na nag-exist,
na nag-overflow His own eternal love, made you, di ba? Deliberately, specifically, and on purpose. Paano mo nasabi na ikaw ang nagbigay ng buhay mo sa Diyos? Di ba? Nung binigay ko yung buhay ko sa Diyos, simula nung makilala ko yung Panginoong Diyos, binigay ko yung buhay niya. Wait a minute. Di ba po? Sandali lang. May something wrong doon sa pagkakakilala mo sa Kanya. Kung lahat ng bagay, di ba, ay nilikha sa pamamagitan niya, di ba, hindi ikaw ang nagbigay ng buhay mo sa Kanya, kundi siya ang nagbigay ng buhay sa'yo. Binigyan lang niya ng purpose nung nakilala mo siya. You are not by product of creation. You are the point of it. Yun yung gustong makilala. Kaya nga, gusto ng Diyos manumbalik tayo sa Kanya. Kasi galing tayo sa Kanya. From His image. Amen? Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay mo sa Kanya kung makikilala mo at malalaman mo yung truth ng katotohanan kung saan ka galing. So the God of Scripture is stepped out of eternity and into history. Kaya natin binabasa tong mga history na to. The Word become flesh, the eternal become mortal, and the uncreated enter the created order. Not because He had to. Hindi dahil gusto lang niya. Because He wanted to. Intentional, mga kapatid. So that is the God. Amen? That is the God we are studying. Amen? Yun yung Diyos na pinag-aaralan natin. I think 6 weeks natin pag-aaralan to. Gusto ko pong, the Lord may lead me in 6 weeks para makita natin yung distinct God na to. Amen? Katulad ng how God found us. That is the God who is in this room right now. In this online right now. Na sana ma-picture natin yung God na have been carrying. At kung paano, diba, na wala siya, hindi natin siya pwedeng i-compare sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi natin kaya siyang i-compare. Wala siyang rival. Kaya nga ikanta, you have no rival, you have no equal. Diba? What a powerful name it is. Wala siyang katulad. Diba? Hindi, kaya ang tanong sa atin dito ngayon, how does you compare to God you encounter in the scripture today? Paano mo ba na-encounter si God tuwing binabasa mo yung scripture ngayon? Paano mo siya napipicture? Amen? Paano mo napipicture itong walang katulad, walang kapantay, bukod tanging Diyos na to? The distinct God. Amen? Kung totoong ikaw ay na-rooted into truth and na-covered ka ng grace na to. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we glorify your name, Panginoon. Patuloy mo pang ipakilala ang iyong sarili, Ama. Patuloy ka pang, Lord, na makita namin yung communion mo, yung union ninyo, Panginoon, na sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, that you are one God, Panginoon. Na, Lord, we don't have, Panginoon, na depensahan ka because you yourself, wala kang dapat patunayan sa amin o wala kaming dapat patunayan sa buong mundo na to. Because you and your word, Panginoon, dinescribe that lahat ng tuhod, Panginoon, luluhod sa pangalan mo. Kaya, Panginoon, may your word be established. May your word be glorified. May your word, Father God, hallelujah, magmanifest sa bawat isa sa amin. And may we rooted with truth, Panginoon ko, na kumikilala, na buhay na sumasamba, na nagpapasalamat lang kami sa lahat ng bagay, Panginoon ko, dahil dakila kang totoo. Salamat sa righteousness mo, salamat sa kabanalan mo, salamat sa kapangyarihan mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat, Panginoon ko, salamat, Ama ko. Purihin ka, dakilain ka at lalhatiin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God po and glory to God. Back to you po, Ate Neds.